Sa isang mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kabisnes naming minamahal. Alright. Ayun. Andun sila sa labas lang. Makita sila si Dudong. Tsaka sila si Yasyo. Doon sa labas ng pangin-hangin, mga kabisnes naming minamahal. Ngayon, may napansin ako dito, mga kabisnes, no? Ako'y kagagaling lang doon sa KB House, no? Dahil doon sa live, mga kabisnes. So, paki-supportahan po natin ang ating kabisnes official, ano? At syempre, ang ating Mrs. KB official. Yeah. At syempre na rin sa lahat ng mga kagwangs. Mga kabisnes, ay may napuna lang ako rito. Nabago ang sit up dito mga kabisnes. Yan. Dito yung mga helmet. Yung tatlo kong helmet nandito. Then, ito, sapatos. Tinay, yan, tapos yung boots ni Makmak, sandalo yung mga business yan. Tapos ito, mga pang church na, tapos hanggang dito yan, pakyat mga business, dito sa gilid. Tapos pagdating dito sa kurila, ginanito naman, yan, kalagay sa gilid. So, kahit pa paano, naging malinis ang dating ang business. Tapos dito naman, simula dito, pili ka ng sapatos dito mga business. Yan mga business, pili ka ng sapatos dyan mga business na ginimahal. Tapos dito, pagdating dito mga business, ayan, tulog na steam din. Dito yung TV ko mga business, hindi ko na nagamit yan. TV ko na yan. Dito, mabago dito. Mga business na bago. Wala na yung din mga business, tulog na. Wala na yung dito mga business, tawag ito yung frame, frame sa kama. Pinaalis na ni Mingay dyan kasi kung ano lang kasi tinatambak nila dyan. Lalo lang makalat ang dating, mas maganda pa yung ganyan lang mga business. Yan ang gusto ni Minday, mga business na minamahal. So, nabago ang ano na to. Ang gumawa nito mga business, si Makmak, no? Si Makmak mga business. Grabe init. Grabe talaga. Yes. So, ang gumawa nito, si Makmak mga business, kasi nakita ko na sa kanya to kanina, no? Kaninang mga ano na yun mga alas 4 na yun ng hapon ang ginawa niya rito. Alas 4 alas 5 basta hapon na mga business ginawa niya to kasi nga pinaglilinis siya ng kanyang mama. So yan ang ginawa niya dito mga business. So meron pa nga akong sapatos nakita dito sa kwarto dapat nasama to nakita dito ito pa may dalawa pa dito. Ito ang alam ko to kay Kia to IKEA ito mga business. Ito pa ito mga business. Yan hindi nasama ni Makmak ito. Ganyan yan dyan. May kasama pa ito hindi ko alam kung saan pa. Meron pa yan si Kia ang nagtatako yan kasi ang alam ko tatlo yan ganyan mga business. So ito dito na siguro to sabi yan kasi pang charge lahat yung mga nandyan yung nandun sa baba. Ito pang charge mga babae naman yan sige kasi po mga business wala kasi akong anong lagayan talaga nito ang tawag to yung hindi ko alam ano bang tawag doon mga business yung lagayan ng sapatos, no? Wala akong lagayan ng ganyan kaya dyan lang talaga siya. Kung gagawa naman ako dito sa part na to hindi na mga business hindi na siguro okay na yan ganyan gilid lang pag nag-ayos-ayos naman kung sakaling magkaligpit-ligpitan sandali mo lang ilagay sa mga ganito yan basket ganito
Madali lang. Kaya lang, kukumpol mo lang yan dyan. Adi, isang buhatan lang. Tapos, wala nang masyadong ano ba. Hindi pa natin masabi ang ano panahon. Kasi gawa ng siyempre, kay kuya naman ito. Saka, hindi pa natin alam kung kailan to. Kasi ang pagkakaintindi ko rito ay i-renovate ito, titinuin, no? Ibig kong sabihin, hindi tayo pwedeng magtambak na kung ano-anong mga gamit ito na mabibigat. Tulad ng frame dyan, pinadispatsa na ni Mengay para pag hakot-hakot, ang hirap kasi pag maghakot-hakot, halimbawa siyempre, pag na-renovate na to, hindi ko pa lang din kasi alam kung anong talaga ang plano pa ni Kuya dito, kasi yung banggit nito noon ay i-renovate ito, pagagandahin ito, pinturahan, ganyan. Siyempre, pag nag-renovate dito, kailangan walang gamit hanggat maaari, no? So yun, kaya hindi na ako nagbabalak pang bumili pa ng mga lagay-lagayan ano dyan, kasi masyadong sagabal lang yan, masyado lang sagabal, mga kabisnes. Okay na yan ganyan, kasi para pagkahalimbawa magligpit ka ng isang bagay o mga gamit, kaya naman siyang ilagay sa mga ganitong basket yan pag samasamahin dyan, madali isang buhatin. Wala na tayong dapat intindihin pa, no? So yun ang ibig ko lang sabihin, mga business, na hindi na pwedeng maggawa-gawa pa tayo ng lagayan ng mga sapatos na hindi na, okay na yan, mga business. Okay na yan siya. So ayun, ito, gumanda ang itsura kasi luminis talaga siya, mga business. Tapos dito, maganda na rin yung kanila dito. Okay na rin yung kanila dyan. Ito na lang ang intindi ko paano to. Siguro gawa na lang ng tawag nito, hangiran talaga, mga business, yung katulad ng lagayan yung ganyan. Kaya lang sa kortina kasi yan, hindi naman pwedeng sukbitan ng mga damit, kasi ang damit yan, mahuhulog ng damit yan, lang yan, malambot lang po yan, mga business. Yun. So gagawaan na lang ito ng paraan siguro. Hindi ko pa alam kung paano ang sistema. Hindi kasi ito pwede magbutas-butas dito, mga business, kasi yan siyempre pangit tingnan kasi pag sa isang pader na marami kang bubutasan dyan, sagwa kasi tingnan, mga business. Siguro may pamamaraan dyan sa pagkakaintindi ko, yung bang maglagay ng dito, yung kahoy, maglagay ng kahoy, tapos ipapasuntok dito, kasi ganoon din doon sa kabila, tapos yung nakasuntok lang siya, yung bang talagang hindi siya dadaos-dos, mga business. Pag kahoy kasi ilalagay mo rito, kaya yung bang magaspang o mahapnot, no? Kung tawag sa Tagalog niyan, yung bang hapnot siya. So hindi yan basta-basta babagsak, kahit hangiran mo yun, basta nakasuntok doon kabilaan, ganun, tapos nakatukod doon sa isang kahoy din. Yan ang gusto kong mangyari dito, maglagay. Pero kung sabihin mong magbutas, hindi pwede, ayaw ko magbutas, nagsisayang at saka sagwa tingnan sa isang pader na puro butas-butas ang gagawin mo dyan, mga ka-business. Gagawaan ko na lang to siya ng paraan para maihangir itong mga gamit ng mga bata, mga ka-business. So yun, ayos naman. Yan ang bagong linis namin ng niyasyo niya ng linis niya. Tapos nagpatulong ako yung makmak pagkabit dyan, kasi hirap ikabit mag-isa ka lang ng ganyan, kasi babasagin pag nagkamali ka ng hawak, hulog, basag yan, mga business. Yan. So yun lang po yung update dito sa bahay, mga business lang, hindi naman si Mengay ay tulog na, tulog na po, mga business. So yan lang po, mga business namin minamahal. So update natin yung panahon, ganoon pa din, walang pagbabago, yung init ganoon pa rin, napakainit, mga business. Ang oras ay madaling araw na, mga ka-business, kasi anong oras na kami natapos dito, no, sa live. Dahil napakahalaga rin kasi mga ibinibili ni Kuya, no, o mga naipaliwanag doon. Panoorin nyo na lang po doon sa mga hindi pa nakapanood sa live,
pwede naman po yung panoorin yun mga ka-business. Na marami tayong mapupulutan na aral doon mga ka-business sa live ni Kuya kanina, no? Yun nga, yung sa kanya mga paglalako at hindi sa ang sabi nga daw ay bakit si ka-business ay naglalako na lang ba mga ka-business? Hindi po. Oo, naglalako, pero ibig sabihin hindi yun na lang ang kanyang pinagkukunan mga ka-business. Yun po ay ipinapakita sa maraming mga kababayan o kahit sa amin, no? Magsisilbing good example si Kuya para sa amin, yung kanyang paglalako na walang pakimi-kimi. Kung sigaw talaga. Mahablang ka, sigaw, wala yung sabihin mong nahihiya. Wala pong ganun mga ka-business kay Kuya. Malabo sa sabaw na pusit yung mga ganong termino nga nahihiya mga ka-business. Malabo yun. Si Kuya hindi talaga mahihain sa ganung bagay. Ako, saksi akong buhay dyan sa gawi ni Kuya nung yung ganyang paglalako. Bagaman di man talaga tuwiran na nakasama ko sa paglalako, pero alam ko po yun talaga, nagnegosyante talaga siya sa bagay na yan, yung paglalako, pagtitinda mga ka-business. Kasi matagal ko na yan si Kuyang nakilala noon pa man ay wala pa siyang YouTube channel. Ang tanging hanap buhay niya noon ay nagsuswing machine at the same time naglalako rin, no? At naalala ko pa nga yan noon, matagal na panahon na mga ka-business, na inaalok pa niya ako niyan sa harap ng church, no? Sa harap ng church, sa labas, sa tabing highway, mayroon siya doong isang pwesto, no? Na hindi naman yun matawag na pwesto na yung kanya, kumbaga nakikidisplay lang, dinisplay niya sa gilid ng yung gutter, no? Yung gutter, yung daanan ng tao, no? Naglagay siya dyan ng isang lamesa, tapos naglagay siya doon ng mga paninda, yun nga yung palabo, yan. Naalala ko yan dati, inaalok ako niya noon na, sabi niya sa akin, bili ka ng palabo, ganyan. So ibig kong sabihin ay noon pa, saksi na akong buhay niyan, si Kuya talaga ay negosyante talaga si Kuya. Walang pinipiling negosyo. Yung paglalako na yan, sabi ko sa inyo mga kabisi, basic lang sa kanya talaga kasi hindi nga siya mahiyain. So hindi siya talaga mahiyain mga kabisi pagdating sa bagay na yan. Ang sabi nga niya, anong dapat natin ikahiya? Sabi nga niya, walang dapat ikahiya, sabi niya Kuya. Kasi negosyo yan, hanap buhay yan, marangal na hanap buhay mga kabisnes. Kaya nung naglako yan sila, hindi ako nakasama nung sa lako na yun, nung naglako sila mga kabisnes. Grabe, pagbalik nagulat ako. Ang unang lako nila, basic lang, sandali lang, ubos na yung kanilang mahablaan. Yung kauna-unahan yung nilako, yung tag na ito, lumpiang sariwa, na doon first time kong tumikim, no? Kasi sabi ko noon, yung lumpiang sariwa na yan, napakarami ng beses kung nakita yan sa hapagkainan, no? Lalo na pag may mga okasyon, no? Nakikita ko na talaga yan sabi ko, yun nga, sabi nila lumpiang sariwa daw. Sabi ko, paano makakain natin yan? Sariwa pala yan, hindi naman nadaan sa pagluluto, no? So baga sa madaling sabi ay hindi ako sanay. So inusinti ako sa ganong klaseng pagkain, kaya hindi ako tumikim talaga yan. Baga man nakikita ko yan sa lamesa, ang iba sarap na sarap sila, pero hindi ko talaga tinikman. Pero nung itong gawa na nila ni ate, ni Kuya, so tinry ko talaga kung ano talaga ang magiging lasa, no? Mga kabisnes. So tinikman ko mga kabisnes, ang sarap pala, ang sarap pala. Sabi ko, ang sarap pala nito. Akala ko to talaga kung ano ba, kung siyempre pag sinabi ko sing sariwa, so ibig sabihin hindi talaga siya naluto, no? Ano talaga to? Ang nagdala ng bida pati doon mga kabisnes, yung sauce na ginawa ni ate. Ang sarap yung pala yun, yung sauce na yun, nakabalibot dun sa mismong ibabaw ng lumpiang sariwa. Sus, ang sarap pala. Tapos pinatikim ko pa nga kay Bibi Tina, masarapan din si Bibi Tina, mga kabisnes. Sabi ko, masarap pala ito.
First time ko nakatikim pati si Mingay. Si Mingay matagal na rin nakakita noon sa gawa ni ate nung kasagsagan na si Mingay ay nandun pa sa kanila din noon na nagsisilbing katuwang-katuwang din ni ate, no? O naging katulong sa madaling sabi na si Kia noong araw ay nasa 4 years old pa lang. Kasi si Kia ngayon ay 10 years old na. So 6 taong nakalipas, ngayon lang ni Mingay tinatikman yung ganung pagkain, yung lumpiang sariwa. Napakasarap pala, pambihira. Sabi ko, dapat noon pa pala tuwing may handaan may nakikita kong ganyan eh. So yun, yun ang kanilang mga pangunahing pinagkakakitaan noon nila ni kuya at ni ate, mga kabisnes. Kaya sabi ko, masarap pala. Tapos ayun na nga, no, yung sa bahagi ng paglalakad ni kuya, kaya napagtapos niya yung kanyang anak na si Papa Dins, no, ng college. Dahil lang dun sa paglalako talaga, yun ang pangunahin na pinagkukunan nila ng pangangailangan sa eskwelahan, no. Yun, believe ako kay kuya. So sa akin, ang masasabi ko talaga doon, no, sa parte na yun ng paglalako ni kuya, nandun talaga yung positibong pananaw, determinado, malakas ang loob. Yun nga, pag sinabing malakas ang loob kasi yan, wala talagang alisin mo yung hiya, no? Hindi ka mahihiya. Sabi nga naman, anong dapat ikahiya, no? Hindi ka naman nagnakaw, yan naman ay marangal hanap buhay. Kahit sinong tatanungin hindi dapat ikahiya yung ganun. Bagaman kami rin ni Mingay ay nagawa rin namin yung mga tawag nito, yung mga paglalako, no, sa mga maliliit lang din puhunan, no, mga business. So yun, na-try din naman namin yan. Pero dyan kay kuya talaga, ano siya, kumbaga kung sa ano pa, kung sa isang laro pa yung bang agresibo, diba? Dili yun yung wagi duha-duha kung magbitiw ng salita. Pag sinisigaw, lumpiang sariwa, talagang todo, sigaw talaga. Walang pakimik-kimik, mga kabisnes. Diyan ako believe kay kuya. Tapos ano talaga yan? O kumbaga noon sa subdivision nga papasukin, yung talagang sunod-sunod, wala bang nakakaligtaan. Kumbaga kung itong bahay sunod-sunod dyan, sunod talaga yung sisigawan niya na ano kayo dyan, mahablang ka, lumpiang sariwa kayo dyan, masarap to, espesyal, ganyan. Kaya yung time na yun, nung lumpiang sariwa, sandali lang, nagulat kami, yung 100 pirasong mahigit, sandali lang kay kuya. Yun nang doon ako believe, no, sa kay kuya. Kaya yun, sabi ni kuya, yung mga pangarap ninyo, hindi masama na mangarap. Kung ano yung nasa isip ninyo, gawin agad, yun na sabi ni kuya. Kung ano naisipan nyo na basta hindi lang nakalalabag sa kalooban ng Diyos, sabi nga ni kuya, gawin agad. Kasi pinaisip na nga eh, gawin agad. Yan. Diyan ako believe ka kuya. Kumbaga pag oras na naisip niya yun, action agad, gawa agad. Wala nang yung patatagalin pa o ipagpaliban, kasi yun nga, pag nakalimutan wala na, tsaka pag tinamad ka na, ala na, kasi pinagliban mo eh. Kung kailan yung sa pagkakataong yun na pinaisip na sa'yo, dapat ginawa mo na agad. Yan si kuya. Yun nga, naisip ni kuya, o ganito, tapos yun, ipinupuntin niya, no? At the same time, naka-vlog talaga siya. So yung sumunod na paglalako, hindi man niya naubos yun, pero hindi naman siya lugi doon, mga business, kasi masaya siya na naipamigay doon sa mga walang kakayahang bumili, no? O sa madaling sabi na yung talagang nangangailangan, no? Yun, naibigay yun, naipamahagi lahat yun. So walang nasayang. Sabihin na paano yung puhunan, sabi nga ni kuya, o mapapanood niya naman po yun doon sa live. Sabi nga ni kuya wala namang sayang doon, o wala namang naging lugi, kasi nga na-vlog na yun na-i-upload naman yun may upload yun. So doon pa lang sa pag-aasikaso pa lang sa yung preparation, naka-vlog na. Pag i-upload yun, kahit paano kumikita na yung mga ka-business. So yun, yung time yan, nung hindi man siya naubos, napakinabangan pa rin dahil doon sa
mga kababayan natin na nangangailangan, no? Ipinaabot lahat, o di masaya ang puso. Hindi man naubos yun, hindi man siya kumita sa pagkakataong yun, pero pag na-upload naman yun, magre-revenue naman yun mga kabisnes, dahil sa tulong nyo na rin sa panonood ninyo mga kabisnes naming minamahal. So yan po, no? Yan po ang sa akin. Saludo ako kay kuya, kay ate, no? Saludo ako sa kanilang determinasyon talaga, no? Hindi pa ko talaga. Sila, tandem kasi sila talaga rin sila ni ate sa pagdating sa negosyo. Si ate mahusay din talaga, lalo sa pagluluto. Napakagaling ni ate talaga, mahusay si ate. Noon pa man, sabi nga niya, namana niya yan sa kanyang lolo, no? Yung lalo na yung pagluluto na paggawa ng lumpiang sariwa. So namana niya yun. So yun, at napakinabangan ni ate rin, no? Napakinabangan ng buong pamilya nila, no? So yun, pati kami, marami din kaming mga natutunan sa kanila, no? Hindi lamang sa material na bagay, siyempre maging sa spiritual na bagay mga ka-business, kasi yan sila talaga ay sa tuwing may mga church, no, ay hindi sila nakakalimot talaga kailanman. Pinagpauna pa nila patungkol sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Yan ako believe sa kanila, kasi yung iba, hindi man natin hindi naman sana naninira tayo, pero nakikita natin na so marami na ang iba trabaho na lang ng trabaho, hindi na nakakaalala, no? Paglilingkod sa Diyos, no? Yung bang ilang baga nakalimutan na, no? Pero hindi naman natin nila lahat mga ka-business. Pero yun, hindi katulad nila ni ate kuya na pag oras na mag-church, iwanan mo lahat ng trabaho dyan, church muna tayo. Ipagpauna natin yung sa Diyos, kasi biblically naman talaga mga ka-business, sabi ng Panginoon Diyos, paglingkuran niyo ako, no? Maglingkod tayo sa Kanya, no? Magpuri tayo sa Kanya. Yun. Ay siya may-ari ng buhay natin, marapat lang mga ka-business. Yan ay malaking utang na loob natin sa Panginoon Diyos, yung ating bawat segundong paghinga na lang, no? Utang na loob natin sa Kanya yan. Kaya yun, doon ko nakita sa kanilang pamilya yung bilang Kristiyano, no? Pagdating sa paglilingkod sa Panginoon Diyos, pinagpauna talaga nila. So doon kami mas lalong nahubog pa sa mga bagay spiritual mga kabisnes, at sa mga pagpapayo, yun, sa mga pagpapayo, hubog kami sa mga pagpapayo mga kabisnes. Kaya saludo ako sa kanila. Kaya nga, sabi ko nga, napapasalamat kami dahil yun nga, napadpad kami sa ka-business family, sa dinami-dami ng tao, no? Pero isa kami sa naging mapalad ng mga kagwangs, napunta kami sa pamilya nila. Ito na lang yung Falcon na ito, no? Binili niya ito. Kaano bili niya ito? Hindi birong halaga ang nito, pero ang ibig kong sabihin ay pinatira sa amin ito, no? Hindi sila nagdadalawang isip na patitirahin kami rito sa bahay na ito. Napakagandang bahay, hindi biro itong bahay nito mga ka-business. Hindi ito pipitsuging bahay, magandang bahay ito mga ka-business. Napakagandang bahay yan. So yung ibig ko lang sabihin mga ka-business, kung iba-iba lang siguro, no? Kung sa iba lang mga ka-business, kung kay halimbawa isa kang nangangamuhan, ano? Sa bagay si kuya kasi hindi talaga yan, sabi nga kuya, hindi ako amo dito, walang amo rito, pamilya tayo rito. Yun kasi ang turing ni kuya. Sabi ko kung iba-ibang tao lang, hindi ko alam kung ganito rin kaya ang turing nila sa amin, na hindi naman kami magkakadugo mga ka-business, hindi kami magkakadugo, pero nandun ang katotohanan na talaga yung ipinapadama nila sa amin, yung kanilang sinsirong pagmamahal. Hindi yung hindi yung pakunwari lang o kaplastikan lang. Hindi po ganun ang kanilang damdamin, na sabi nga ni kuya natin, ilapat ninyo ang inyong damdamin sa amin.
Kasi itinuturing talaga namin kayong pamilya. Sa madalas na pagkakataon, sa madalas na narinig ninyo mga kabisnes na sabi nga ni Kuya, kung kinakailangan ilaban ko kayong tagaang literal, gagawin ko. Kasi mahal ko kasi talaga kayo. Mahal ko kasi kayo. Kung ibang, sabi ko kung isa iba-ibang tao lang, ewan ko kung may makapaggawa ba ng ganun. Kung meron man siguro, baka bilang lang sa daliri mga kabisnes. Hindi natin alam kung ganun nga ba sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon grabe, no? Sabi ko nga hindi ko sukat baga akalain na sa kabila ng sa tagal ng panahon din na paglalakbay, sabi nga sa tagal ng panahon na paglalakbay sa mundong ito, dito ako mapadpad sa gawaing ito na sa pangunguna ng kabisnes opisyal na ang puso ay nasa pagtulong sa mga taong higit na nangangailangan. Sa amin na lang mga kabisnes, ito yung tulong nila sa amin na talagang hindi ito basta-basta mga kabisnes. Kasi nga sabi nga ni Kuya, pamilya ko kasi kayo. Kaya salamat sa pagmamahal ng First Family Ka-Business, no, sa buong mga kagwangs, mga M's. At yun, grabe. Ang daming sa mga comment section nga lang, kung mababasa natin mga ka-business, grabe, mapalad kayo na nakatagpo kayo ng pamilyang ganyan. Dahil sa panahon ngayon, bibihira ang mga taong may ganyang puso, may ganyang pag-uugali, may ganoong busilak ang puso, busilak na puso. Totoo yun. Totoo talaga, ako saksi akong buhay. Dahil wala pa akong simula na ako ay nagtrabaho mga ka-business o sa madalas na pagkakataon, no? O sa maraming panahon na lumipas sa buhay ko. Ilang taon na ako ngayon mga ka-business, running 49 na ako. Wala pa akong taong na-encounter na ganito ang kanilang pagtrato sa amin, no? Ganito ang kanilang damdamin sa amin, na hindi naman, sabi ko nga, hindi naman kami magkakadugo, pero yung damdamin nila sa amin, ganun. Kung ako nagulat sabi ko, oo ba talaga to? Oo ba talaga yung ipinapakita nila sa amin? Sa una, parang hindi na ako makapaniwala. Sabi ko, totoo ba to? Yung kanilang hangarin sa amin na kailangan mapabuti, yan, huwag mapariwara ang pamilya. Yun bang sa madaling punto mga ka-business, mayroon talaga silang pakialam sa aming mga buhay-buhay. Kasi kung iba lang talaga, wala bahala ka dyan, basta magtrabaho ka. Tapos trabaho ka uwi, bahala ka sa buhay mo. Parang ganun ba? Yung sa iba lang, ha? Pero sa kanila, hindi ganun ang kanilang pagturing. Pangangaralan ka, papayuhan ka. Wala pa kasi akong na-encounter na taong ganun mga ka-businesses na siyempre ako noon sa kanila ay sa akin na ituturing ko sa aking sarili na ako noon sa umpisa ay sabi ko, nangangamuan ako talaga. Sabi ko kasi pinapasahuran ako Yun ang turing ko noon. Yun ang aking pakiramdam. Sabi ko, nangangamuan lang tayo kasi pinapasahuran tayo. Pero sa kay Kuya, hindi ganun ang kanyang pagturing. Hindi ko kayo tauhan dito. Kahit nung bago pa ako, ang turing ko sa inyo dito, hindi ko kayo tauhan dito at hindi ninyo ako boss.
Hindi ninyo ako boss. Tayo ay magpamilya rito. Yun ang sabi niya sa akin. Sa amin lahat. So, ilan pa noon ang mga kagwangsi, ilan pa noon hanggang sa nadagdagan. Wala na bago sa kanyang pagturing sa mga kagwangs hanggang sa dumami kami. Walang nabago. Ganun at ganun at ang itinuturo niya doon sa mga may mga nadagdag. No? Ganun at ganun pa rin ang kanyang itinuturo sa amin. Magmahalan. Yan. Ilapat ang damdamin sa bawat isa. Ituring na isang tunay na pamilya. Kaya sabi ko nga napakaswerte ko naman at narito kami sa Kabisnes family. Tapos andyan masaya lang kami lagi. Bagaman naroon ang katotohanan na bilang tao, mayroon din mga hindi talaga pagkakaunawaan. Normal kasi yun sa isang samahan o isang pamilya. Normal kasi yun. May mga pagkakataon talaga na nagkulang din kasi tao nga lang. Pero sila sa halip na pagalitan ka, hindi ganun ang kay kuya. Pangangaralan ka, tuturuan ka kung anong dapat. Paunawa sa iyo kung ano yung tama, kung ano yung mali mo, iyan ipapaunawa sa kanya, sa iyo. Yan ipapaunawa niya sa iyo. Hindi yung darak-dakan ka na kung ano-ano, hindi. Talagang papayuhan ka, hindi yan titigil hanggat hindi mo maintindihan. Ganun si kuya. Kakaiba nga siya mga kabisnes. Yan yun, lumalim ang aming samahan hanggang sa ganito na. Matagal-tagal na rin ang lumipas, no? Kumbaga nga, sabi nga malayo na, no? Pero malayo pa, mga kabisnes. At ito, sa awa ng Diyos, narito pa rin kami, magkakasama sa awa ng Panginoong Diyos, no? Nung kasagsagan lang, mabalikan ko lang sandali mga kabisnes, yung kasagsagan lang na ako'y sabihin na natin yung terminong nabingit sa kamatayan mga kabisnes. Kasi totoo naman talaga yun. Hindi biro yung aking pinagdaanan. Tapos nariyan sila. Hindi nila ako iniwan. Andyan sila si kuya, nakaalalay sa aking buong pamilya, sa akin nung ako'y masagsagan na sinugod sa ospital ng mga pagkakataon yun. Bagaman ayaw ko nang balikan, ayaw ko nang isipin pa yung mga ganun kasi masyadong toxic sa isipan ko o masyadong sa isipan ko, pero hindi ko maiwasan mabanggit, no? Alang-alang po sa inyo mga kabis kung ano yung naging damdamin ko na yung pag-agapay ni kuya sa akin ay hindi talaga hindi pakunwari, no? Andun talaga yung sinsirong pagtulong niya sa akin, no? Lahat ng gastos noong unang dinala ako sa ospital, magkano agad binitawan niya doon halaga ng business, 30,000. Tulong niya mga ka-business. Hindi man ako siningil noon ayaw ni kuya gano'n tulong talaga. Kung tulong talaga. Wala talagang si kuya, walang pakimi-kimi, tulong talaga. Doon ako mas lalong sabi ko, grabe talaga yung pamilyang ito na napuntahan ko. Tapos siyempre yung sasakyan na ginagamit, kanya yun. Pagkain ng pamilya ko habang nandun ako sa ospital. Siyempre hindi naman ako makatrabaho ng mga pagkakataon kasi yung time na yun talagang pinapasahuran niya ako noon Pero kahit ganun ang sitwasyon ko noon mga kabisnes, kailanman ay hindi talaga niya pinabayaan ng pamilya ko sa pagkain, kung ano yung pangailangan sa eskwelahan, mga bata. Doon si ate patawag lang yun kay Mingay, Mingay,
Mga bata, kumusta na? May pagkain ba dyan? Ito, munta ka dito sa bahay. Bumili ka ng ganito, bumili ka ng ganyan. Kung sa iba lang, mga kabisnes, kung sa iba lang siguro ako napunta. Hindi ko alam hindi ko alam kung ano ang sabi ko nga naisip ko, naikwento ko yun sa aking mga kapatid na kalwa. Sabi ko, yung mga tagpo na yun, sino ba yung napagkwentuhan ko nung parang sila si Baya din ata at saka sila si Intoy. Sabi ko sa kanila, kung namamasukan lang siguro ako ng kumpanya, so sa mga pagkakataong yun, sabi ko, abay siyempre namamasukan kasi sa kumpanya, pagka may pangangailangan ka roon ay naturalmente kung wala ka namang ipon halimbawa, tapos nasuong ka sa ganong sitwasyon, malamang sa malamang yung 30 mil na yun mga kabisnes na yung unang pinagdalhan sa akin na ospital, 30 mil ang binitawan ni kuya dun kung nangumpanya lang ako noon, malamang sa malamang utang yun mga kabisnes, hindi walang libre doon. O sa kumpanya ang pag-uusapan natin, sige, sabihin na natin tinulungan ka ng isang company na napasukan mo, pero yung pera na igagastos doon malamang sa malamang utang yun o bali yun, utang mo yun sa kumpanya, babayaran mo yun mga kabisnes. Yun ang katotohanan doon. O kasi company yun, kasi siyempre yung company lahat ng lumalabas na pera dyan naka-liquidate yan mga kabisnes, o ibig ko sabihin kwintada ba, naka-liquidate yan. Pagka maglabas ng perang ganito, recorded yan mga kabisnes, walang doon kahit piso, recorded yan. Company yun kumpanya pa. Sa madaling sabi, yung 30 mil na yun ay malamang sa malamang babayaran ko yun, pero dito kay kuya, tulong talaga yun, hindi lang, pati pamilya ko mga kabisnes, sa pagkain, sa pangangailangan ng mga bata sa eskwela, sila nagpuno nun mga kabisnes habang hindi pa ako nakapasok ng trabaho, hindi pa ako nakapasok sa kanila. Ilang buwan din yun na binuno ko habang nagpapagaling ako, 3 buwan mga kabisnes na wala akong hanap buhay. Bagaman noon mga time na yun ay nagkaroon ng negosyo, isa yun sa nakakatulong din, pero hindi rin yun mangyayari na makakatawid kami sa pamagitan ng negosyo na yun. Hindi rin yun mangyayari, hindi rin dahil kuya. Siyempre dahil sa kanyang YouTube channel, napanood tayo ng marami at maraming nakakaunawa doon mga business at nakakaintindi, nakaka-relate doon sa sitwasyon ko. Kaya ayun, at pag nito may nagpaabot ng tulong pagmamahal sa pamamagitan ng Ka-Business Official Channel, o sa madaling sabi kay kuya mga kabisnes. Kaya ayun, salamat ako doon sa mga pagkakataon yun, kasi nakakatawid talaga kami, hindi lang yung sa negosyong yun, mayroon pang sumagot doon sa upa ng aking bahay na ng 1 year, shout out doon kay Ma'am Loming, si Rene, saka si Ma'am Del. Maraming salamat po sa inyo ma'am, naalala ko lang kasi talaga. Yun mga kabisnes, yun ang ibig kong sabihin, yun ang pamilya ni kuya Ka-Business at ate Ka-Business, sila Papa Dins, Budang, Boss Dig, sila ang pamilya na yan na kung tumulong talaga is tulong talaga, walang halong biro mga kabisnes. Kaya ito, sa awa ng Panginoong Diyos, nahabag ng Ama, ginamit silang kasangkapan na para ako mabuhay pa.
Kasi sa ano ko na lang, sa pagkain ko na lang araw-araw noon, mga ka-business. Nung ako'y kasagsagan na sa ospital noon, gulat lang din ako. Hindi maubos-ubos yung pagkain ko napakadami. Tambak yung pagkain ko, hindi pa nga naubos. Tawag na naman yung sa atin, mayroon ka pa bang ano dyan, magpapadala ako dyan, ganyan. Magpapadala ako dyan ng mga kailanganin mo. Sabi ko, marami pa naman dito, te. Hindi, magpapadala tayo, mas maganda na yung sobra-sobra kasi nagkulang. Isipin nyo po yun, mga ka-business. Saan ka makakita ng ganung pamilya? Yung motor na lang din. May amo ba kaya? O kung sabihin na lang natin, ituring ko na lang halimbawa silang amo. O sige, sabihin na natin amo kasi si kuya talaga ay magpatawag ng amo. O sabihin na natin amo. Saan ka makikita ang among ganyan? Bibilang ka ng motor. Pero sa bagay, hindi naman siguro ano yan, bagong bagay. Siguro maaring yung iba, mayroon naman talaga nangyari naman din. Pero lamang ako. Kasi nabigyan ako ng motor kung sasabihin natin amo ang turing ko sa kanya. So nabigyan ako motor. Di sige, nabigyan ako motor kasi amo ang turing ko sa kanya. Nabigyan ako ng motor, no? Mas lamang ako. Kasi ako pamilya nila. Itinuring ako tunay na pamilya. Ay yung iba. Ganun kaya din ang turing. Hindi lang yung pagpapatira sa ganitong magagandang bahay, mga business. Yan. Diba? Mas lamang ako. So, salamat, no, sa Panginoong Diyos. At ang panalangin ko sa kanila, sa kanilang buong pamilya, na sana haba pa ang kanilang buhay. Haba pa ang kanilang buhay, mga ka-business. At magkaroon pa sila ng malusog na pangangatawan sa kanilang buong pamilya. Pangunahin si kuya, si ate, dahil sila talaga ang nangunguna sa amin, at sana magsama-sama pa kami ng matagal. Siyempre buong ka-business family, ingatan ng Panginoong Diyos na magsama-sama kami ng matagal na masaya, no? Kung ano man ang aming mga mapagdaanan ay sama-sama naming babalikatin, no? Sama-sama naming ipanalangin sa Panginoong Diyos kung ano man ang mga pagsubok pa na darating sa buhay namin o sa aming buong pamilya. Napanalangin ko na sana ay yung aming mga pangarap na mga kagwangs, darating ang isang araw na matupad at magtagumpay kaming lahat. At yun sa akin ang akin naging pangako, kasi noong mga ka-business naming minamahal ay sana darating ang isang araw din na ako naman, kung sa ngayon ako natulungan ni kuya ang buong kong pamilya, sana dumating ang isang araw na ako naman ang makakatulong sa mga tao na nangangailangan din na tulad ko. Kumbaga, ipaparanas ko rin, no? Dahil di naman ako mayamang tao. Kung dumating sa pagkakataon, mga ka-business, dahil na rin sa tulong ninyo sa aking YouTube channel, kung dumating ang isang pagkakataon, mga ka-business, na magtagumpay din ang aking YouTube channel, wala rin akong ibang gagawin kundi tatahakin ko rin ang pagtulong sa kapwa-tao. Kasi yun naman talaga, biblical yan, mga ka-business, na ang pagtulong sa kapwa-tao ay ikinalulugdan ng Panginoong Diyos. Kasi utos niya yan. Tulungan mo ang iyong kapwa, mahalin mo ang iyong kapwa. Biblical po yan, mga ka-business. Kaya may awa ang Ama, no? At sa tulong na rin ninyo, mga ka-business, sa pagtsatsaga sa panonood ng aking YouTube channel, sa aking mga upload, no, sa araw-araw,
lahat ng mga uploads ko ay corny na kung corny mga ka-business. Naglalambing ako sa inyo. Sana patuloy nyo pang suportahan ang aking YouTube channel. At siyempre hindi lang sa akin, sa lahat ng mga kagwangs, no? Sama na rin natin si Vera Anlito official, at saka siyempre pangunahin ka-business official, Pabarins TV, ka-business family, at siyempre Mrs. KB official. Yan po mga ka-business. So hanggang dito na lang ang aking imot-imot mga ka-business. Maraming salamat po sa inyo. Yun nga, medyo na ano lang na nakarelate lang ako dun sa mga ginagawa ni Kuya, yung mga paglako-lako mga ka-business. Nagkaroon na ako ng ano ba, excite, no? Na-excite ako sa mga ginagawa niya mga ka-business. Bagaman ako naglalako din naman ako, nakaranas din naman ako ng paglalako, pero believe ako kay Kuya. So God bless po sa ating lahat mga ka-business naming minamahal. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. I love you all mga ka-business. Maraming salamat po sa inyong suporta. Birabanat lang po tayo mga ka-business. So yan po. Salamat po. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pamilya